limang masuswerteng halaman na dapat nasa inyong tindahan ngayong 2025. Ay hindi ganoon kabilis pumasok yung pera, no? O yung mga downward flowing energy mapataas po at mapaganda, no? Ay minsan ginagamit po, no, sa ating mga career, no? Mga energy na nasa dark corner ng ating mga tindahan, cabinets. Hello everyone! This is Sir Misunawa, Pili Dino Park and Eco Garden, and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, masuswerteng usapan na naman yung ating topic ngayon, ano? At ngayon naman, ibibigay ko sa inyo limang masuswerteng halaman na dapat nasa inyong tindahan ngayong 2025. Ano-ano kaya yan? Meron na ba kayo doon sa mga merong physical store, tindahan, o kahit na anong business establishment? Dapat meron talaga kayo nito, no? Kapag sumapit na yung 2025 para maganda yung pasok sa inyo ng taon at mas maganda yung business opportunity na naghihintay sa inyo. Samahan nyo ako sa ating pagtalakay niyan, sa ating pagbalik. Kung ready na kayo mga ka-MDP, tutok lang po. And we're back mga ka-MDP. Isa ba kayo dun sa mga mayroong small business na gusto nyong mapalaki at mapaunlad? At isa rin ba kayo dun sa mga merong tindahan na pero sa tingin nyo ay hindi ganoon kabilis pumasok yung pera, no, sa ating mga tindahan? Alam nyo ba na merong mga gabay na halaman na maaari nyong ilagay dyan, ano, o parang lucky charm na rin na tinatawag, ano? At ano-ano kaya yan? Meron tayong 5 sa ating listahan. Iikot tayo sa ating garden, pakita ko sa inyo yung itsura, sasabihin ko sa inyo yung kanilang simbolismo. Tara, samahan nyo ako. Una sa ating listahan ay ang mga golden photos, ano? Ang mga golden photos ay mga halaman, ano, na kayang i-drive away yung mga bad vibes, ano, habang welcome niya yung mga good elements, ano, na pumapasok sa ating tindahan. At ano ba ang mahihiling natin dito? Kasi ito, napakagandang halaman. At sinasabi nga po na yung mga energy na nasa dark corner ng ating mga tindahan, cabinets, at iba't iba pang mga office area, no, na meron pong madidilim na parte, kaya niyang i-brighten, ano, at i-revitalize, ano, sa pamamagitan po ng paglalagay ng ganitong halaman. Bukod po dyan, yung kanyang mabibilog na dahon ay sumisimbolo ng kayamanan, kaya magaan po yung pagpasok ng mga benta sa ating tindahan. Kaya kung maglalagay po kayo nito, napakaganda po, ano, at talagang maaakit yung kaperahan sa ating mga negosyo. Sa pangalawa po nating halaman, ito pong mga rubber tree, no? Ang mga rubber tree po ay perfect para sa ating mga negosyo o tindahan, ano, dun sa environment ng ating working place, no? Dahil po napaka-attractive, ano. Bukod po dyan, low maintenance po yung halamang ito, no? At hindi po niya kailangan ng talagang matinding sikat ng araw, ano. Bright area lang po, pwede na po ito, no? At dagdag din po dyan yung kanyang business boosting punsoy benefits, ano, na sinasabi nga po, nire-remove nito yung toxins, ano, at kasabay po niyan yung pag-remove din po ng mga kamalasan na papasok sa ating negosyo, no. Kaya kung ilalagay nyo po siya dun sa ating tindahan, isa rin po ito sa magiging sanhi ng pagpasok ng magandang opportunity at mga bagong innovation sa ating mga negosyo, no. At yung kanya pong dahon na makikintab, nagdadagdag din po at nag-a-attract ng ganda, no, maging po sa magandang kapalaran. At syempre po sa pera na rin, ano, at panghatak rin po iyan ng mga customer, ano, yung ating mga rubber tree. Sa pangatlo po nating halaman, ito pong snake plants. Even though yung kanyang mga leaves ay matutulis po, ano, at napaka-stiff,
Sinasabi po na ito'y magandang halaman sa feng shui dahil nga po dun sa kanyang pataas na paglaki, no? At sa pamamagitan po nito tinutulungan po tayo na yung mga mabibigat, stuck o yung mga downward flowing energy mapataas po at mapaganda, no? Aside from that, yung halaman po na to ay tumutulong na magdala ng good energy sa mga employee po ng ating workplace, Kaya po kung meron po kayong snake plants, mas maganda po yung samahan nung mga magkakatrabaho at nagbibigay po ng magandang aura. At kapag magkakasundo, magaan ang trabaho at merong positibong pananaw, mas maganda po yung takbo ng negosyo natin, Kaya nga po itong snake plants, kapag nilagay nyo po sa inyong mga tindahan ay tiyak na uunlad po at magiging successful. Sa pang-apat naman po na halaman na magandang ilagay sa ating tindahan ay ang mga orchids, Ito pong mga orchids, napapansin niyo po ang gaganda ng mga bulaklak at kahali-halinan, Sila nga po ay closely linked sa mga family, fertility and romantic connections sa feng shui. Kaya nga po ito, mga orchids ay minsan ginagamit po sa ating mga career, para po pampaswerte. Sila din po ay nagdadagdag ng aesthetic appeal sa ating mga business establishment, at saka po sa mga welcome area sa ating mga negosyo, At dahil po dun sa kanilang exotic beauty, mas magaan yung pasok ng positibong enerhiya. Ang mga orchids po ay maraming mga variety na color, iba-iba pong kulay yan, yung kulay na violet and white, yan po, sila po yung sinasabi na talagang swerte pagdating po sa mga negosyo, dahil nagpo-promote po sila ng calm and cheerfulness sa isang lugar, at maging po dun sa tinatawag nating workplace career section sa feng shui, Ito pong orchids, nire-require niya lang po yung mga mamoist na paligid, even po yung kanilang pinaka lupa, minsan nga po sa bunot lang tumutubo ito or sa drip wood, at yan po ay napakadali lang alagaan, at kapag sumulpot na po yung napakagandang bulaklak, yan po yung talagang magbibigay sa inyo ng swerte, at the same time yung mga hinihiling nyo pa sa inyong mga negosyo ay matutupad. Sa susunod naman po nating halaman, pang-lima at kahuli-hulihan ay itong money tree na tinatawag, napakaganda po nung kanyang itsura. Maberde po yung kanyang mga dahon na nagdadagdag ng refreshing aura sa ating mga isip. Syempre po kapag halimbawa refreshing yung ating nakikita, nare-refresh din po yung ating utak, at mas gumaganda po yung ating cognitive functions, yung kakayahan po nating magdesisyon, mag-isip, at yan po ay maganda sa business, dahil nakakapag-desisyon po tayo at nakakagawa ng mga planong magaganda, para sa ating mga business. Sabi nga po nila, money doesn't grow with the trees, but yung money trees po natin ay sa feng shui, siya yung nagdadala ng financial prosperity. Siya po ay simple pero pleasing, na kaya pong i-cultivate yung magagandang energy sa ating office setting, Ito pong halaman na to ay maaari ding ipang regalo, o ipang bigay sa ating mga employee as reward po, at para i-honor po sila dun sa kanilang mga trabaho, na nagawa. Sa pamagitan po niyan ay makakapagdala ito ng good luck din, sa ating mga tindahan or establishment. Ilagay po ito sa pinaka wealthiest area sa inyong mga tindahan, para maka-attract ng clients. Kailangan lang po nito yung warm, filtered sunshine, at yung pong kanilang mga
soil, kailangan moist din po para gumanda lalo ang halaman natin at nang sa gayon ay mas makapagbigay pa sa atin ng iba yung swerte at ma-accumulate po natin yung kanyang mga simbolismo. So ayan mga ka-MDP, sa year 25, Year of the Wood Snake, ay nalaman nyo na po kung ano yung 5 halaman na magandang ilagay sa inyong mga tindahan. Sa mga meron po tindahan dyan, maglagay na po kayo. At syempre itong mga halamang ito ang inyong magiging gabay. Pero paalala lang po, dahil nga po ito yung mga gabay na halaman lamang, dapat po magtiwala pa rin kayo sa inyong sarili at yan, nasa inyong kamay pa rin po yung inyong ikagiginhawa. At syempre, kung tatamad-tamad tayo at hindi kikilos, baliwala po kahit na ilang halaman po yung ilagay natin dyan na maswerte, hindi rin po mangyayari, At syempre po, yung power of faith, kailangan din po naniniwala tayo, Sabi nga, it's a law of attractions, Kapag naniwala tayo, talagang mangyayari yung mga iniisip natin at minimithi. Manalangin sa Diyos, sabayan ng pagkilos, ang pagpupursige at kasipagan, yan po yung magdadala sa atin para maabot natin yung mga minimithi natin at tagumpay sa buhay. Maraming salamat sa inyong panonood ngayong araw na ito. Sa lahat na nag-like, share at nagko-comment sa ating mga video. Kung interesado kayo sa ganitong usapan, plants and gardening, pati yung mga maswerteng halaman, mag-subscribe na po kayo. Huwag niyo po kalimutang i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads, pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook page, search lang po Hermes Unaho or Mini Dino Park and Eco Garden, makikita nyo na yan. Salamat ng maraming mga ka-MTP, and this is Hermes Unaho nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye!